ang kalakasan namin, malalapitan at kaligayahan. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo at sasamba sa'yo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aming Diyos, ang kalakasan at kaligayahan. Ikaw ang kalakasan namin, malalapitan at kaligayahan. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghiwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo at sasamba sa'yo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aming Diyos, ang kalakasan at kaligayahan. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo at sasamba sa'yo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw aming
Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Isang programa na naglalayong dalhin ang pag-asa, biyaya, pag-ibig at kaligtasan handog ng dakilang Diyos sa bawat isang sa Kanya ay sumasampalataya. Jesus is Coming Again program. Si Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Inyong makakasama at mapapakinggan Evangelist Cesar Diaz-Dizon Jr. sa ating Jesus is Coming Again program. Isang magandang araw, isang magandang tanghali, hapon o gabi man, sa iba't ibang dako ng mundo, ang pagbati po ang aking ipinaaabot sa lahat ng ating mga kapatid at mga kaibigan na palagi pong sumusubaybay sa ating pong programa. Tayo muna po'y manalangin agad. Ama, salamat po sa pagkakataong kami makapag-aral ng inyong mga dakilang salita. Hinihiling namin, Panginoon, ang inyong pong dakilang patnubay, ang ipagkaloob nawa sa amin, ang karunungan ng langit, ang pag-ibig at gabay ng Espiritu aming maranasan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, mga kapatid. Welcome, mga kapatid, sa ating pong programa. Sa nakaraan pong araw, mga kapatid, atin pong pinag-aralan ang isa sa magandang talata o mga topiko, atin pong sinagot yun pong sinabi ng Oferian patungkol po sa atin. Pero ang ating pong topiko ngayon ay isa pong Filipino UEC, ibig sabihin United Evangelical Church. UCC dapat ito, ano? Hindi eh. Pero UEC. Okay. Pastor from USA said, okay, ibig sabihin, nagpastor ito sa US, siguro nasa Philippines na siya ngayon. Ang kanya pong sinabi, ang Sabat ay wala ng halaga. Alam nyo, patid, yung sabihin mo ang Sabat wala ng halaga, na pinapahalaga ng Diyos. Masakit yan sa kalooban ng Diyos. Masakit nga sa aking isipin eh. Bakit? Isipin mo yung pinapahalagahan ng Diyos para sa iyo wala ng halaga. Matindi ito. Bakit na wala ng halaga? Dahil si Jesus mismo ang lumabag sa araw ng Sabat at mga disipulo. So dalawa ito eh. Si Jesus na Panginoon natin at mga disipulo ng Panginoon Jesus, mga lumabag sa Sabat. Laking kaso nila nito sa Diyos. Ama, malabagin pa lang mga ito. Ang Sabat ng mga Hudyo ay tapos na dahil sa pagsira ni Kristo nito. Kapatid, kahit kailan, kahit 1/4 ni 1/8, 1/16 o katiting, wala silang pinagmamay-aring Sabat. Tandaan nyo po yan. Mabasa daw na nilabag na ni Kristo at ng mga lagad, Matthew 12, 1, 5:18. Ano, paulit-ulit na lang mga tanong ito. Pero pagbibigyan natin itong pastor ng United Evangelical Church, kasi first time pa lang po ito nagtanong. Sa susunod, mga kapatid, meron pong katanungan pinadala sa atin. Galing naman ito sa San Francisco. At ang isa naman ay galing po sa Chicago, mayroong galing Hawaii. Marami palang nanonood sa atin dito sa United States of America, mga kapatid. Sa Indiana, atin din pong bibigyan pansin ang kanila pong mga katanungan. Alright, atin pong napag-aralan ang tungkol po sa Oferian. Ito pong sinasabi niya, matitindi kung bumilita ito mga Oferian eh. Isa daw kabaliwan ang maniwala sa doktrinang pupunta ng langit ang mga maliligtas. Wala daw ganon. At kung ipagpupumilit natin, ito daw aral ng demonyo. Fantasy lang ito. It's a lie daw. So atin po ito mga kapatid sinagot na pagka ang Diyos nangangako, ginagawa niya yan. So itong sinabi ng Oferian, malayo sa hinagap, wala sa katotohanan. Actually mga kapatid, medyo mahaba-haba itong message sa akin, itong letter sender po natin, pero bahagi na kanyang text ay atin pong pansinin. Sabi niya, I am a listener of your program once in a while. Hindi naman pala lagi. Ang Sabat ng mga Hudyo na 7th day of the week ay wala ng halaga dahil ito ay nilabag na nga ng Panginoong Hesus sa kapanahunan niya at ng kanyang mga alagad din naman. Alam nyo, Pastor, kung kayo po'y nakikinig ngayon, maging maingat po kayo sa inyong pananalita. Kasi pag pagka nagsabi kayo, sasabihin po ninyo na nilabag ni Jesus, patunayan mo yan. Tapos nilabag ng mga alagad, patunayan mo yan. Ngayon, gumamit ka ng Matthew 12:1 at 2 at saka 1:5:18,
Abi, basahin po niyong content and context. Kung sinabi ba ng Diyos Ama na nilabag mo ang aking kautusan, nilabag ang kautusan, o ikaw anak, nilabag mo ang kautusan. Tingnan niyo po yung content at context. Yung kwento, sino ba ang nagsasalita dito na nagsabing nilabag mo or winalang-galang mo? Ang Diyos ba mismo o yung mga taong gustong pumatay kay Kristo? O yung mga taong naiinggit lang kay Kristo? O yung mga taong mayroong plot o panukala ng Panginoon Kristo ipapapatay talaga nila? Dapat po maging maingat kayo, lalo tigit pastor kayo. Ano po? Kaya ang Sabat ay wala na dahil sa pagsira ni Kristo. Isa pa yan, pag sabihin mo sinira ni Kristo, si Kristo nga ang nagsabi, hindi siya pumarito para sirain ang kautusan eh. Tapos kabaliktaran naman sa sinasabi mo na sinira na. So, magkontrahan ngayon yung statement mo at saka statement ng tagapagligtas. Okay? At paglabag ng mga apostoles, mababasa sa Matthew 12 o not 2 at John chapter 5:18. Ito pang dugtong mo tungkol yelo. Di na sinusunod ito ng mga Kristiyano. How sure are you? Ating isa-isahin ito mga kapatid. Puntahan natin itong sinabi niya. Ito po yung mga punto. Ito yung talata na kanyang ginamit. Okay, huwag niyong kalimutan mga kapatid ha. Inyo pong gawin ay mag-comment po kayo sa comment section natin. Ipadala po ninyo ang inyong mga komentaryo. Kung ito po ay maliwanag para po sa inyo, naging kapakipakinabang ba ito? Mag-message kayo sa akin para makita kung mabit na babasahin ko. Ito yung kanilang pinagkuhanan ng talata. Ang aklat ng Matthew para patunayan, number 1, nilabag nga ng mga alagad ang araw ng Sabat. Mabuti na lang ang Matthew ay nag-umpisa sa talatang 1, ang bersikulong kanilang ibinigay para makita natin ang background. Ito mga kapatid ang sinabi ng talatang 1. Nang panahong yaon ay naglalakad si Jesus ng araw ng Sabat sa mga bukiran ng trigo. Ang term ng iba nito mga kapatid ay corn. At nangagutom ang kanyang mga alagad at nangagpasimulang magsikitil ng mga uhay at magsikain. Natandaan niyo mapatid ha, hindi si Jesus dito ang lumabag ayon sa iyong sinabi, kundi ang mga alagad lamang. At sila'y nagsikain kasi nga sila'y nangagutom. Naisipin niyo rin po ba, bawal ba sa batas ng Diyos na pagka nagugutom huwag kang kumitil? Ang iba kasi dito ginamit nila ng harvest eh. Saan ka makakita kitilan ng daliri gano'n tapos niligis ng mga palad, ay harvest na ang term ng iba dito. Mali naman yon. So, kanyang pansinin na nagsabi na nilabag, ay yun lamang mga Parisiyo. 2, datapat pagkakita nito ng mga Parisiyo, ay sinabi nila sa kaniya, kita niyo kapatid, kahit saan pumaparaw ng Panginoon, may Parisiyo talaga. Tingnan mo, sabi niya, ginagawa ng mga alagad mo ang hindi matuwid na gawin sa Sabat. So wala naman palang sinabi dito na nilabag ng mga alagad. Sinabi lang ng mga Parisiyo, hindi matuwid. Ibig sabihin, hindi mabuti, hindi maayos na Sabat kumitil kayo. Actually, alam naman po ninyo ang kwento, ang Kristo Jesus mismo ay sumagot din. At hindi po nila sinagot ang katanungan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, sino ba sa inyo merong tupa na nauulog sa araw ng Sabat sa bangin? Okay? Na hindi ninyo kukuhanin. Ang katotohanan nun, hindi lang nila kinukuha eh. Kanilang pinapakain ng damo. Kanilang pinapainom ng tubig. Eh ito ngang mga alagad na gutom, kumitilo ng konti, niligis lang ng ganun, kumain. Alagad na yun ng Panginoon ha. Pinagbabawalan nila habang sila, ang kanilang mga tupa ay pinapakain nila. Pero ayaw nilang kumain ng mga alagad. Kanila pong binibigyan ng mga uhay. Sa araw ng Sabat, ayaw nilang bigyan ng pagkain ng mga lagat. At kanila ito ngayon isinuplong sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, ang nasa authority ditong magsabing may kasalanan ba wala, siyempre ang Panginoong Hesus na. Bakit? Siyang ating Panginoon, hindi ito mga Parisiyo. Alam naman niyo, ating napag-aralan, na mga Parisiyo na inggit lamang at gustong patayin at ipapatay ang Panginoon. Pati sila sarong binuhay. Kasi naging sikat ang Panginoon dahil nun sa ginawa niya. Ngayon mga kapatid, kung inyo pong titingnan, ang nagsabi na mali ang ginawa ng mga alagad o di mabuti at ang mga nangundi na ay itong mga taong may planong ang Kristo'y patayin. Nakuha po yung punto. Na ngayon, atin pong patunayan sa Biblia na hindi talaga sila nagkasala. Well, in fact, itinuro pa nila ang mga kautusan.
Huwag niyong kalimutan ha, tatlo itong bali grupo ng tao eh. Sabihin na lang natin, ibahin natin. Panginoong Hesus, mga alagad, mga Parisiyo. Anong sabi ng mga Parisiyo? Ginawa ang di mabuti sa araw ng Sabat. Ano naman ang reaksyon ng Panginoong Hesus nito? Nagkasala ba sila ayon sa kautusan? Or itong mga ito ay naghanap lang ng mali? Tingnan natin mga kapatid. Kung sakali sakyan natin ang sinabi ng pastor ng UEC, kung lumabag nga ang mga lagad, ito yung maging mukha at kalalagayan ng mga lagad. Number one, hindi masunurin sa kautusan ng Diyos. Kasi yung salitang lumabag, may existing law. Nilabag mo lang. Alam mo ba, may traffic light. Red na. Beating the red light is a violation to the law. So, una, di mo ginalang ang batas, di mo ginalang ang may akda ng batas, di mo iginalang at ginawa kung anong tama. So, kung gano'n ang inyong sumbong kay Jesus Christ, sa madalit sabi, ang mga alagad ay hindi masunurin. Wala ito pinagkaiba mga kapatid nung diniscuss natin Iglesia ni Cristo. Sabi nila ang Kristo nagkunwaring Diyos. So ito palang Iglesia ni Cristo, itinayo ni Kristo, ayon sa pag-angkin nila, si Kristo pala nila ay mapagkunwari, mapag-angkin, hindi Diyos, pero nagpumilit maging Diyos. So ito palang inyong Kristong nagtatag ng inyo pong simbahan ay isa pong Kristong malabagin. Ngayon, ang mukha halos ganito din. Kung ang mga alagad na kinikilala ninyong mga banal ay hindi pala masunurin sa kautusan ng Diyos, pangit ito. Ikalawa, manlalabag ang mga alagad pala. Number 3, masuwaying mga alagad sa utos ng Diyos. Pang-apat, mas masaklap, nilapastangan ng mga alagad ang kautusan ng Sabat. Ganun ba ang gusto nyong ipalabas? Or sabihin nila ninyo, nilabag ang Sabat, patunay na wala ng Sabat. Hindi mo po pwede na wala na ang Sabat habang nilabag nilang Sabat. Anong lalabagin nila kung wala na ang Sabat? Ang Sabat na riyan pa rin, kaya nga sinabihan sila ginawang di mabuti sa araw ng Sabat. Existing ang Sabat. Huwag mong sabihin na wala na ang Sabat kasi nilabag nila. Kasi kung ang Sabat wala na silang labagin. Ngayon, kung atin namang isipin ganito, na wala na ang Sabat dahil sa paglabag nila, kapatid, kahit kailan, ang kautusan ng Diyos ay hindi mawawala, di kumo na sila po'y lumabag. Pero totoo niyan, hindi naman lumabag. Sa isipan lang po yan ng pastor, ng evangelical. So mga kapatid, kung isipin po ninyo na ang kautusan ng Diyos ay wala na kasi nilabag ng mga alagad, ka-powerful naman ng mga alagad. Bakit? Nawala na agad ang kautusan ng Diyos na banal, na sinabi ng Panginoon, mawala ng langit at ang lupa, tuldok ni Kudit sa kanyang kautusan, di mawawala. Isang paglabag lamang ng mga alagad, nawala na agad ang kautusan. Hindi naman tama po yun. Tingnan natin kung anong sinabi ng mga talata patungkol dito sa kautusan. Narito po, pagtuturo ng mga apostoles sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Number 1, tingnan ninyo kung mariin po ba nilang itinuturo at sinasabi kung gaano po katindi ang pagsunod nila at pagturo sa kautusan ng Diyos. Tingnan niyo po, Matthew 5:18, lagi natin ito pinabasa Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, itinala ito ni Apostoles Mateo hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan. Kita niyo mapatid? Tuldok ni kudlit ay hindi mawawala sa kautusan. Ganon katindi ang pagsulat ni Apostol Mateo na kung saan, mahal kong mga kapatid, pinagdiinan niya, tuldok ni kudlit, di mawawala sa kautusan. Tapos sasabihin mo, wala ng Sabat, sapagkat ang Sabat ay nilabag na. Kung ang Sabat, kapatid, ay inalis na dahil sa paglabag nila, hindi lang tuldok at kudlit na wala, naalis ang isang buong utos na ikaapat na banal. Kung sabihin ninyong nawala ng Sabat dahil sa nilabag ng mga alagad, ay ito po yung malaking mali. Talatang 18, tingnan niyo kung paano ito pinagdiinan ni Kristo o ng alagad na si Mateo, sinulat niya, ang talatang 19. Kaya't ang sinumang sumuway, kita niyo sumuway. Kaya't ang sinumang sumuway sa isa sa kalitlitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao ay tatawaging kalitliitan sa karyan ng langit. Datapot ang sinumang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa karyan ng langit. Dalawang grupo ng tao dito. Sumuway, nagturo pa ng pagsuway. Ang isa naman,
gumaganap at nagturo ng pagganap. Ano ang diferensya dito? Yun pong sumusuway at nagturo ng pagsuway, tatawagin at kilalanin ng langit, kalit-liitan higit sa lahat. Kalawa, ang sumunod naman at nagturo ng gayon, tatawaging dakila sa kare ng langit. Sino may sulat nito? Walang iba, si Apostol Mateo. So in short, pinagdiinan niya na ang kautusan ng Diyos di nawawala. Okay. Si Apostol Juan naman. 1:2-4, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. 1:5-3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at kanyang mga utos ay hindi mabibigat. So, ano pinagdiinan dito ni Apostol Juan? Ang kautusan ng Diyos ay dapat tuparin. Ang term dito, na ang kautusan ng Diyos ay ating tuparin. Ngayon, tanong, ayon ba sa mga apostoles ay sinusunod nilang kautusan? Ang sagot, yes. May talata, yan, binasa na natin. Ano naman ang sumbong kabaliktaran ng mga Pariseo? Nilabag daw ang kautusan. Pero mga kapatid, basahan daw ninyo ako ng talata, lalo tigit kayo po pisto, kung nakikinig po kayo ngayon. Bawal ang kumitil sa 10 utos, ha? No, kahit hindi 10 utos, basta kautusan ng Diyos. Saan mabasa sa Biblia na bawal kumitil at ligisin ang ating mga palad kung nagugutom ang tao, huwag niyang gawin sa araw ng Sabat? Anong utos yan? Anong aklat yan? Anong versikulo yan? Wala kang mababasang ganyan sa kautusan ng Diyos. Okay? Wala kang mababasang ganyan. Manapay, ang kautusan at kaisipang ito ay sa mga Pariseo lamang. Hindi yan mababasa sa kautusan ng Diyos, pero mababasa yan sa mga salit-salin sabi o tradisyon ng mga Hudyo. Pero wala sa Diyos. So wala silang nalabag. Ito, sa Apostol Juan uli, 14:12, narito ang pagtsatsaga ng mga banal ng mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Dalawa po dito ang pinagdiinan. Nagsitupad ng mga utos at nanampalataya kay Jesus. Sino ang may sabi? Apostol ng Panginoon. Sino po siya? Si Juan, na tinawag Juan Revelador. So anong sabi niya? Nagsitupad ng mga utos. At ako'y naniniwala na hindi siya malabagin, ano pat siya pa mismo nagsabi na ang mga banal ay nagsitupad ng mga utos. At ako'y naniniwala si Apostol Juan, isa sa pinaka mabait, masunuring lingkod ng Panginoon sa 12 ka mga disipulo, siyang pinakahuling namatay sa 12. Now, dito na namatay kay Apostol Santiago. Santiago 2:10, sapagkat ang sinumang gumaganap sa buong kautusan at gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Ganon katindi ang kanilang pagdiin. Halimbawa, sa 10, sinunod mo ang siyam, di ka nagnakaw, di ka nangalunya, hindi ka nagsinungaling, ikaw naman ay lapastangan sa magulang. Di rin maganda. Hindi ka lapastangan sa mga magulang, di ka nangalunya, di ka sinungaling, pumapatay ka naman. Di rin pwede yung kriminal. Hindi ka nga pumapatay, di ka lapastangan sa mga magulang at hindi ka sinungaling. Nangangalunya ka naman, asawa ng may asawa, kinukuha mo pa. Hindi ka man nangangalunya, hindi ka naman lapastangan sa mga magulang, hindi ka rin pumapatay, hindi ka nagnanakaw, hindi ka nagsisinungaling, nagsasamba ka naman sa Diyos-Diyusan. Di rin po pwede. Hindi ka sumasamba sa Diyos-Diyusan, hindi ka nagnakaw, hindi ka nangalunya, hindi ka nagsinungaling, hindi ka pumapatay. Nilabag mo naman ang araw ng Sabat ng Panginoon. Eh, sabi ni Apostol Santiago, ibig sabihin matisod o kaya nilabag mong isa, ay nagiging makasalanan ka sa lahat. Ito pa, Santiago 2:11, sapagkat ang nagsasabing huwag kang mangalunya, di ba nasa 10 utos siyang huwag kang mangalunya? Kaya tinutukoy ni Santiago dito ang kautusan ay ang 10 utos. Ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Di ba nasa 10 utos yan? At ngayon kung ikaw hindi nangangalunya, di ba nasa 10 utos yan? Ngunit pumapatay ka ay nagiging suwail ka sa kautusan. Yan sinabi ko sa inyo. Hindi ka nga nangalunya, hindi ka nga nagsinungaling, hindi ka pumatay. Pero ikaw naman ay mananambahan sa Diyos-Diyusan. Hindi ka sumasamba sa Diyos-Diyusan, hindi ka nangangalunya, at hindi ka naman gumagawa ng pagsisinungaling, pero pumapatay ka naman, aba hindi rin po pwede, sasabit ka pa rin. Pero alam niyo mga kapatid, kung mahal talaga ninyo ang Panginoong Diyos, mahal natin ang Panginoong Diyos, hindi naman po mahirap talaga ang pagsunod. Ako lang po talaga ay lubos na nagtataka sa maraming mga tao na
mahal daw nila ang Diyos, pero ayaw nilang sundin yung pinag-uutos ng Diyos. Sila raw iniligtas ng Diyos, ipinagmamalaki pa nila, pero hindi naman nila sinusunod ang itinuturo ng Diyos. Bagkos kabaliktaran, ang turo nila, wala nang utos ang Diyos. Ay meron ang utos ang barangay, ang sityo, mayroong ang kautosan ang purok na sinusunod. Mahal kong mga kapatid, Diyos pa kaya na siyang gumawa ng buong mundo, buong universo, siyang gumawa ng ating solar system, lahat ng galaxy, siyang may gawa ng langit at ang lupa, walang kautusan. Ang sagot, meron. Winawala lang ng tao para po matabunan at di po maihayag ang kanyang pagiging malabagin. Yun ang pinakamadali. Sabihin na lang wala na. Pero kahit sa pagtanggi mo at sasabihin mong wala na, hindi pa rin po nawawala ang kautusan ng Diyos. Ito, si Apostol Lucas na naman, 16:17. Ngunit lubang magaan pa ang mga wala ang langit at ang lupa kaysa mahulog ang isang kudlit ng kautusan. Ito po, si Apostol Dr. Lucas na po ito, isa sa mga apostol ng Panginoon. Ang sabi, langit at ang lupa, tuldok ni kudlit sa kautusan, mawala, hindi po pwede. Dapat ang lahat ng ito ay dapat pang sundin. Ano pat ang kanyang pagdiin ay ganito na lamang. Mawala ng langit, luba pang magaan, o ibig sabihin luba pang magaan, mas mabuti pang mawala, langit at ang lupa, di lang ang kautusan ng Diyos. Ganon katindi at bigat kung paano na itinuturo ang kautusan ng Diyos, mga kapatid. Ito pa, Revelation 22:14. Blessed are those who do His commandments, that they may have the right to the tree of life and may enter through the gates into the city. Sino may sulat nito? Si Apostol Juan, apostol ng Panginoon, mga kapatid ko. So kung ating pong titingnan sa Revelation 22:13, ito ang sinabi, I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Blessed are they that do His commandments. So ang linaw, mga kapatid, si Kristo Jesus mismo ang nagwika, itinala ni Apostol Juan sa aklat po ng Apokalipsis. Clear na clear po yan, mga kapatid. So sinabi niya dito sa Deuteronomy 4:13, and He declared unto you His covenant which He commanded you to perform. Ibig sabihin to perform, to put into action, to obey, even the 10 commandments, and He wrote them upon the 2 tables of stone. Tingnan niyo ang similarity. Sa Revelation, binanggit dito sa verse 14, ang commandments. Ang commandments na tinutukoy, mga kapatid, kung sundin mo, number 1, meron kang access, meron kang karapatan, right sa tree of life. Number 2, ikaw ay makakapasok sa bayang Jerusalem. Kung alin, ikay sumusunod sa kanyang commandments. Ito'y bagong tipan to, Revelation to. Habang ang Deuteronomy naman, nagsabi, lumang tipan na ang Diyos ay nag-declare na dapat sundin ang kanyang kautusan. Kung inyong titingnan, ang commandments na binabanggit po sa Old Testament sa Deuteronomy ay siya di pong commandment na itinutukoy ni Apostol Juan dito po sa bagong tipan sa aklat ng Revelation. Kaya hindi po nawawala. So kung ating titingnan, ang apostol ng Panginoon, si Apostol Pablo na po ito. Sabi niya, 1 Timothy 6:14, that thou kept sundin, sabi niya, this commandment without spot and rebukable until the appearing of our Lord Jesus Christ. Tanong, dumating na bang Jesus Christ? Hindi pa. Therefore, ang sabi ni Apostol Pablo, without spot, without unrebukable, without wrinkle, ang dapat gawin ay kept the commandments of God. So hindi po totoong sila po ay lumabag at wala ng kautusan ng Diyos sa kadahilanan sila pa nga mismo ang nagturo Talatang 14, ulitin natin sa wikang Tagalog. Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. Dito, mga kapatid, napakalinaw po na sinasabi ng kasulatan ito. Ito sabi pa ni Apostol Pablo, Efesos 6:1 at 2, bagong tipan to. Kasi ang sabi niya, wala na raw tumutupad ng 10 commandments sa bagong tipan o wala nang nagtuturo ng 10 commandments sa bagong tipan o ang mga Kristiyano ay hindi na raw tinuturuan o sumusunod sa kautusan. Gaano katotoo? Kaya kung maniwala ko sa Biblia, hindi lang kwento-kwento ng tao. Efesos 6:1 at 2, Living Bible, honor your father and mother. This is the first of God's 10 commandments that ends with a promise. Dito, mga kapatid, malinaw. Itinuturo ni Apostol Pablo na dapat sundin ang nanay at tatay sapagkat yan ang nakatala sa 10 commandments. Ito pa,
Galatians 4:24 and 25. He did this on Mount Sinai when God gave the 10 Commandments. Sino may sambit? Apostol ng Panginoon. Anong pangalan? Apostol Pablo. The center of that system of trying to please God by trying to obey the commandments. Ito pa kapatid, Galatians 3:17, Living Bible Version. God's promise to save through faith, and God wrote this promise down and signed it, could not be concealed or changed when God gave the 10 Commandments. Dito ating makita na itinuturo ng mga apostoles na ang 10 Commandments could not be changed, could not be canceled. How come na sinabi ng pastor ng evangelical church na wala na ang kautusan kasi nilabag? Kabaliktaran ito sa itinuring ng mga talata ng kasulatan na nagsabi, mawala ng langit at ang lupa ayon sa salaysay ng mga apostoles, tuldok ni Kudlit, di mawawala. Sundin nga without spot, without wrinkle, without anything na maisasaway sa iyo na dapat ay sundin ang mga ipinag-uutos man din ng Panginoon, kapatid. Dito, pinagdiinan ni Apostol Pablo na ang kanyang mga kautusan could not be cancelled nor be changed. Particularly, mga kapatid, special mention, 10 Commandments. Okay? Roma 3:31. Niwawalan kaya natin kabuluhan ng kautusan sa pamagitan ng pananampalataya? Itong sagot to. Huwag nawang mangyari kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Therefore, hindi nilabag. Bakit? Pinagtitibay pa nga eh. Saan ka makakita ng pinagtitibay pa pagkatapos inalis pala? Saan ka makakita na isang posting pinagtitibay at pinatitibay mo ng gusto ay wala na pala? Ano pang titibayin dyan? Ano pang dapat mong gawin para tumibay lalo yan? Kung naalis naman din. So sabi po ng talata, hindi po naalis. At hindi po nila nilabag, mga kapatid. Na ngayon, ito, ugali ni Apostol Pablo, 17:2, tapos na po ang mga alagad nito, ha? Wala na po ang Panginoon si Kristo dito. 17:2, ito ang sabi. At si Pablo, ayon sa ugali niya, ay pumasok sa kanila sa sinagoga. At sa 3 Sabat, ay nangatwiranan sa mga kasulatan, aniya na aking ipinangaral sa inyo, ay siyang Kristo. Ugali din po ni Apostol Pablo, pagdating sa araw ng Sabat, saan po siya? Nasa bahay-sambahan ng Diyos. Yang linaw. Ito pa, mga unang Kristiyano, sabi niyo, wala nang sumusunod eh. Meron. At ang mga babae na nagsisama sa kanya mula sa Galilea ay nagsisunod at tiningnan ang libingan at kung paano ang pagkalagay ng kanyang bangkay. At sila'y nagsuwi at nagaganda ng mga pabango at mga ugwinto. Take note. At ng araw ng Sabat, sila'y nangagpahinga ayon sa utos. So dito makita mo ang mga unang Kristiyano, number 1. Pagdating ng Sabat, sila'y nagpahinga. Number 2, alinsunod sa utos. Kaya hindi po nila nilabag. Bagkos alinsunod sa utos, sumusunod sila sa utos at namahinga sa araw ng Sabat. Ngayon kapatid, ano naman po ang nakatala tungkol sa iba pang mga apostolis tulad ni Apostol Juan? At sila nagsipasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagsiupo. Sabi ng iba, para lang daw to sa mga slaves. No, ito po mga kapatid ay para sa lahat. Sa talata pong 42 at pag-alis nila sa kanilang ipinamamanik ng salitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. So ibig sabihin, kung nagsisermon sila ngayong Sabat, ay mga kapatid, nagustuhan po namin sermon nyo. Pwede bang ipagpatuloy nyo ito sa kasunod na Sabat? Nangyari po ba sila dumating magmuli? Yes! Itong sabi. At nang sumunod ng Sabat, ay nagkatipon. Take note the word. Halos ang buong bayan. Whole town almost. Upang pakinggan ang salita ng Diyos. Sabi ng iba para sa mga slaves. Ang mga nagsipag-samba dyan ay hindi po sila mga slaves. Sila po ay mga taong malaya at ayon sa kanilang kaugalian, sila po mga kapatid ay pumapasok sa simbahan sa araw ng Sabat. Ngayon, tanong, ano naman ang husga ng Panginoon Hesus sa mga alagad niya? Nagkasala nga bang mga alagad? Tanungin natin ng Panginoon. Kasi sabi ng pastor, nagkasala. Nilabag. Ating tanungin po mga kapatid kung nagkasala ba ang mga alagad. 12:7 ng Matthew, itong sagot ng Panginoon Hesus. Sabi kasi ng mga Pariseo, tingnan mo, hindi mabuting ginawa ng mga alagad mo. Sabi natin, nilabag ng mga alagad mo.
nagkasala sila. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Dapat kong nalalaman ninyo kung ano ang kahulugan nito, habag ang ibig ko. At hindi hain, ay hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang kasalanan. Chapter 12, 1 and 2 and 3 yung talata binigay ng pastor. So, ituloy mo lang. Sagot naman ni Kristo, hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang kasalanan. Sa wikang English, kapatid, ito ang pagkasabi. The scripture says, it is kindness that I want, not animal sacrifices. If you really knew what this means, sabi ng Panginoon Kristo, you would not condemn people who are not guilty. So mga kapatid, sabi ng Panginoon Hesus, ang mga alagad hindi guilty. Sino lang po ang nagsabing guilty? Ang mga kaaway ng Panginoon na mga Parsiyo, mga Sudisiyo, at mga tao po, mga kapatid, na ayaw kay Kristo Jesus. Na ngayon, kung gagamitin mong pain at gamitin mong pamukol na ang mga alagad ay nagsilabag, hindi kayo nakalinya sa linya ni Kristo, kundi dito kayo napalinya tuloy sa mga Parsiyo. Sabi ng mga Parsiyo, lumabag. Sabi ng pastor ng evangelical, lumabag din. Sabi po ng mga Parsiyo, ginawa nila ang di mabuti. Sabi din po naman ng evangelical pastor, ay hindi mabuti. So mga kapatid, ang inyong linya at kalahi ay Parsiyo. Habang ang Kristo nagsabi na ang mga lagad ay walang kasalanan, disinsanay, hindi ninyo, alin, hinusgahan ang hindi po guilty. So malinaw. Okay, dito na naman tayo kay Kristo Jesus. Si Kristo Jesus daw, mga kapatid, ay lumabag. At hindi pong tingnan. So tapos ng mga lagad, tingnan natin kung lumabag ba ang Kristo Jesus. Akin mo na pong basahin, mga kapatid, ang inyo pong mga reaksyon. Okay, sabi po ni Seferina Benbinen de Vera, Good Friday morning, Pastor Diaz Jr., Chicam, and everyone. Oy, sa San Mateo Central State Church, San Mateo Rizal. Okay. Galing po kay Tulits Mercado, ang kanyang komentaryo, napakalina po. Limel Fernando, he that keepeth the commandments, his soul, but not despise it, shall die. Proverbs 19:16. That's true. Kay OG Manigbas, oy, makinig kayong maigi dito. Kasalanan po ba ang magsimba pag araw ng linggo o pag hindi po araw ng Sabat? Wala po sa Biblia ang kasalanan. Well, in fact, aking i-encourage kayo magsimba kayo sa Panginoon mula linggo hanggang Sabado. Kaya lang, hindi ibig sabihin, pwede naman palang sumamba ng linggo, ay bakit hindi na lang sa linggo, ay bakit kailangan pang Sabado? Ganito lang po kasimple yan. Sa 7 araw, ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa sa 6 na araw. At pang-7, ginawa ng Diyos, kanya pinagpala, binasbasan, at ipinpinahinga ang araw ng Sabat. At sabi ng Panginoon, ito yung aking araw na banal. Ang araw nito ay araw ng pagsamba, araw ng pagpupulok, ito'y araw na banal. Na itinatanggi ng marami ngayon na wala na arong Sabat, hindi na banal, pinalitan ng linggo kasi si Kristo nabuhay sa linggo. Sinabi po ng kasulatan na hindi po nawawala ang kautusan ng Diyos sapagkat siya'y nabuhay. Ang kanya kasing kautusan ay mawala ng langit at ang lupa. Ang tuldok ni Kudlit sa kanya kautusan, di mawawala. Ang tindi po niyan. Ngayon kung pastor lang, pari lang, madri lang, evangelist lang, founder ng isang sikta dinasyon magsabi na wala nang kautusan ng Diyos, magsalita man kayo ng paulit-ulit hanggang mga pigtas yung mga ugat sa liig, wala akong problema. Bakit? Salita lang ninyo yan. Pero kung Diyos na magsabi wala nang Sabat ko, ay ditigil tayong lahat. Wala na Pagtatanggol mo pa ba naman? Wala na nga. Pero sabi ng Diyos, mawala ng langit at ang lupa. Well, in fact, meron pa rin tayong kinatungtungang lupa at may nakikita pa rin tayong langit, di pa rin nawawala ang kautusan ng Diyos. Liban lang kung wala na tayong lupang matungtungan at wala na po tayong langit na makikita, ay di tapos na ang kautusan. Ayan Garcia, salamat sa explain, Pastor. Happy Preparation Day. God bless you, kapatid. Kaya hindi po pwede, mga kapatid, mawala ang kautusan ng Diyos. So pag sabi ninyo na bawal po ba? Wala namang pinagbabawal. Pero ang masama doon ay yung nilabag mo ang Sabat ng Panginoon. Saan pa yung linggong hindi tinawag na banal? Ang linggo hindi tinawag na banal. Ang linggo hindi binasbasan. Ang linggo po, kapatid, hindi namumukudtang higit sa ibang mga araw. Ang linggo, mga kapatid, wala sa 10 utos. Ang linggo ay hindi po yan araw na kung saan ginamit ng Diyos at itinatatak niya sa kanyang bayan o tanda sa kanyang bayan.
Hindi po sinabi ng Isaiah 66, sa bagong langit at bagong lupa, sasamba kayo sa akin sa araw ng linggo. Walang ganon. Ang iyong mabasa kabaliktaran, araw ng Sabado, Sabat talaga ang mababasa mo. Yun po ang sinabi ng kasulatan, kapatid. Alright, tuloy tayo. Dito na naman tayo kay Kristo kasi pinagbintangan din si Kristong nilabag daw ang kautusan. Tingnan natin. Ayon po mga kapatid sa Albert Barnes Bible Commentary, sinabi nila na na-profane daw ng mga alagad ang Sabat. Ito, tuloy natin. Sinabi po ng Albert Barnes Bible Commentary, yung kawang gawa, pagligtas ng buhay, at paghahandog ay hindi po yan kasalanan. Bagkos, kasama yan sa kautusan at exempted yan sa kautusan na huwag mong gawin sa araw ng Sabat. Bakit? Anong ginagawa nila? Pagsamba. Ano pa? Paghahandog ng tupa. Will in fact, doble nga pagka-araw ng Sabat eh. Ito mga kapatid, ang sabi dito, they were blameless. Anong sabi ni Albert Barnes? Okay, they were blameless. They did what was necessary and commanded. This was done in the very temple too, the place of holiness, where the law should be most strictly observed. The law is most strictly observed. Bakit? Ano bang sinabi ng law? Huwag kayong magsitrabaho sa araw ng Sabat, pero kayong paghahandog, kasama po yan sa dapat gawin sa araw ng Sabat. Okay? Ay ano naman ang dapat patigilin sa araw ng Sabat? Ito, pakinggan nyo. Sa aklat po mga kapatid ng Exodo, Kapitulo 34:21 ay ito. 6 na araw na gagawa ka, ngunit sa 7 araw ay magpahinga ka sa panahon ng pagbubukid at sa panahon ng pag-aani ay magpapahinga ka. So ano dito po ang sinasabi sa atin? Hindi ito suggestion, command ito. This is not a supplicatory command. This is a mandatory command coming from the lips of God. Sabi niya, ang pagbubukid, ang pag-aani, ay dapat huwag gawin sa araw ng Sabat, magpahinga ka. Ano pa? Sa Exodo 34:21, you have 6 days in which to do your work, but do not work on the 7th day, not even during plowing time or harvest. Now, bakit sila naman, Evangelist Dison, naghahandog sila ng tupa, di ba sa araw ng Sabat, bawal magtrabaho? Ano bang trabaho ang ipinagbabawal ng Diyos? Katulad nito, halimbawa, ito Isaiah 58 verse 13 to 14. If you kept the Sabbath holy, not having your own fun and business on that day, but enjoying the Sabbath. So ano daw ang dapat alisin at huwag natin gawin? Sarili natin mga panalitang, kadaming mga pinagsasabit, ano pa di nakakaluwa natin sa Diyos, at binanggit niya ang salitang business. Pagbubukid, pag-aani, pag-harvest, or business sa araw ng Sabbath, ay huwag gawin. Pero yung paghandog ng tupa sa araw ng Sabbath, wala yung patid. Araw-araw yan, kahit Sabbath. Bakit? Kasi hindi sinasabi ng kautusan na bawal maghandog. Well, in fact, ang utos ng Diyos, dublihin pa nga sa araw ng Sabbath. So, dapat maintindihan po ninyo kung ano yung pinatitigil ng Diyos at ano yung ipinapagpapatuloy ng Diyos. Okay? Sabi pa ng Exodus 28, remember the Sabbath day to keep it holy. Sabi po mga kapatid ng Leviticus 23 verse 3, you have 6 days in which to do your work, but remember that the 7th day. Look at this, continue. The Sabbath is a day of rest. On that day, do not work. So, sa araw nito, yung nagtanong, sino ba yung nagtanong na yun? Yung si Manigbas. Sabi niya, sabi ni Manigbas ay, ito, kasalanan po bang magsimba pag-araw ng linggo? Hindi, bawal. Bago lang nga eh. Nagkaroon kami ng week of prayer dito, pagka-araw ng linggo, sumamba naman kami. Lahat ng araw pwede mong sambahin ng Diyos. Para bang sinasabi ko lagi, lahat ng araw pwede kang kumain adobong manok, lahat ng araw pwede kang kumain spaghetti. Pero kung nag-adobong manok ka at nag-spaghetti ka sa araw ng birthday mo, naging special ang pagkain at celebration kasi birthday. Na hindi mo birthday araw-araw. Sa 7 araw, isa lang ang ikapito. Sa 7 araw, isa lang binasbasan. Sa 7 araw, isa lang po ang tinawag na banal. Sa 7 araw, isang araw lang ang ipinagpahinga ng Diyos. Sa 7 araw, isang araw lang ang tinawag niyang Holy Sabbath. Sa 7 araw, isa lang ang araw na inilagay niya sa 10 utos. Hindi lahat. Kung meron man 7 dalagang babae dyan, isa lang ang pakakasalan mo. Dapat yun ang pinaka-special sa puso mo. Sabi ni Exodus, remember. Sabi ng Leviticus, remember. Sa 10 utos, ito lang ang may kautusan, may salitang remember. Pero sa 10 utos na may salitang remember, ito lang ang hindi na alaala
o na-remember ng tao. Bagkus ang kanilang remembrance o remember, walang iba. Wala na daw kautusan ng Diyos. Lumang tipan na yan. Bahala na po kayo, mga kaibigan. Meron pong nagtanong sa akin, konting adlib lang mga kapatid. Pastor, Evangelist Dison, bakit hindi po natin ituro yung biyaya, biyaya, at ituro yung pag-ibig ng Diyos at kaligtasan? Tinuturo naman natin mga kapatid. Ang gusto kasi nila, ayaw na po nilang masagot yung kautusan, ayaw na po nilang marinig yung kautusan, ayaw nilang marinig yung sabat, yung huwag kainin yung karumal-dumal. Yun ang kanilang gustong marinig mga kapatid. Pakinggan nyo po ng maigi ito. Ito pong ating programa, hindi po ito devotional. Ang ating pong programa ay question and answer. So kung ano ang tanong, di sasagutin natin. Halimbawa, tanong nga tungkol sa sabat. Lagi tayo magsasabing, ligtas tayo sa biyaya. Hindi yun ang tanong eh. Tayo po ay magmahala. Hindi po yun ang tanong. Ang tanong doon, totoo ba na nilabag ng mga alagad ang sabat? Totoo ba na nilabag ni Jesus ang sabat? Ang sagot doon, wala. Okay? Magtanong kayo sa akin. Halimbawa, magtanong kayo sa akin, tayo ba'y ligtas sa biyaya? Ngayon pa lang, sagutin ko na kayo, yes. Sa anong pamaraan? Sa ating pananampalataya. Pero kung sasabihin mo na, o ligtas na pala tayo sa biyaya, di wag natin sumunod sa kautusan, dugtong na kwento mo na lang yon. Dugtong na istorya mo na lang yon. Walang talata na naligtas na sa biyaya, wag nang sumunod sa Ten Commandments. Kabaliktaran, dapat pangang sumunod. Sabi ni Kristo, if you love me, keep my commandments. Ay ligtas na tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Huwag natin sumunod sa kautusan. Dugtong mo na lang din yun na huwag sumunod sa kautusan. Pero ang sagot ng Biblia, Roma 3:31, winawalan ba natin kabuluhan at huwag nang sundin ang kautusan ng Diyos kasi tayo naligtas sa pamagitan ng pananampalataya? Sabi ni Apostol Pablo, huwag na huwag mangyari. Bagkos, pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Ang sinasabi ng tao, ang Biblia may sagot talaga. So itong Pilipinong UEC, United Evangelical Church Pastor, na nagsabing nilabag ni Jesus ang Sabat, ito na naman ang kalalabasan. Lumalabas ng Panginoong Hesus ay malabagin sa kautusan ng Ama. Pangit itong larawan. Dalawa, nagpapakita ng di mabuting halimbawa dahil sa paglabag. Lumabas tuloy ng ganito. Ikatlo, sumira sa kautusan ng Ama. Pang-apat, tama ang mga parisyo na malabagin ng Panginoong Hesus. This time, kung totoo yan, mangyari na ang Panginoon Kristo mali, ang tama na ngayon, ang mga parisyo. So this time, ang Panginoon nagkamali na. Ang ating sabi, ang Panginoon di nagkamali, di nagkasala. Tapos this time, nilabag niya, utos pa ng Ama. Tanong natin sa Panginoong Hesus. Panginoong Hesus, nilabag mo ba talaga ang utos ng Ama? Ito yung utos ng Ama, 4:13, at kanyang ipinayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang inutos sa inyong ganapin. Sa makatwid bagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. Tanong, sinunod ba ito ni Kristo? Juan 15:10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos ay magsipanahan kayo sa aking pag-ibig, gaya ng aking pagtupad sa mga utos ng aking Ama. Tanong, sinong paniwalaan ko? Parisyong gustong pumatay kay Kristo o si Kristong namatay para sa pagtubo sa atin? Very practical. Kay Kristo talaga ako. Pero kung gusto niyo doon sa mga parisyo, hindi maglinya kayo doon kung yun ang gusto niyo. So tanungin mo ang Panginoon Kristo, Panginoon, nilabag mo ba iyong tinupad? Anong sagot ni Kristo? Tinupad ko ang kautusan ng aking Ama. O ito pa, kanya pang itinuro, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyong aking mga utos. Ano yung utos ni Kristo? Yung utos ng Ama. Sapagkat hindi nagdagdag, nagbawas, kundi gumanap sa kalooban ng kanyang Ama. Ito, hindi lang yon. Si Kristo Jesus nilapitan ng isang rich young ruler. Anong ginawa niya? Panginoon, anong gagawin ko para magkaroon ako ng eternal life? Sagot ng Panginoon Jesus ito, and he said unto him, why callest thou me good? There is none good but one, that is God, but if thou wilt enter into life, keep the commandments. Kapatid, kaibigan, ay napakalinaw ang sinabi sa atin ng kasulatan. Hindi po destroy, disobey the commandments. Rather, he said, keep the commandments. Obey the commandments. You need to be obedient to the commandments. Tayong mga nag-angkin, naligtas sa biyaya nung tayo nanampalataya, binayaan, nilinisan na, at binigyan ng kaligtasan ni Kristo. Disinsanay, huwag nating sabihin,
wala na ang 10 utos ng Diyos, bagkos ang ating iutos, ating ituro, walang iba. Ang Diyos ay nagsabi na kailangan nating maging obedient sa Kanya through His law. Hindi natin inalis, kapatid, yung salitang ligtas tayo sa pamagitan ng biyaya. Pero wag din natin kalimutan ituro natin ang obedient sa Diyos. So, kept the commandments. Ito, Lucas 4:16, at siya'y napasa Nazaret na kanyang nilakhan, at ayon sa kanyang kaugalian ng Panginoong Jesucristo ito, siya'y pumasok sa sinaguga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Anong sabi? Ayon sa kanyang ugali, according to his custom. Tapos sasabihin ninyo, wala nang Sabat. Ay bakit pa niya labagin habang kustumbre naman pala niyang magsamba? Ay bakit pa niya labagin kung kustumbre lang din pala? Ay bakit ginawa pa niyang kustumbre kung alam niyang aalisin lang din pala niya? Hindi, mga kapatid, tama yung ganitong lohika. Wala ito sa tamang lohika, wala ito sa tamang hulog. Kaya nga ang kautusan ng Diyos kahit kailan ay hindi po ito nawawala. Okay? Sabi ng Hebrew 8 verse 10, I will put my laws in their mind and write them on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. Hindi nga nawala eh. Bakit? Isusulat na nga sa puso eh. Isusulat pa sa kanilang mga kaisipan. Dalawa ito eh. Isip at puso, isusulat ng Diyos. Ang kaisipan ng iba ay wala na ang 10 utos. Bakit? Isinulat na lang sa puso eh. Isinulat na sa isip, kaya wala na ang 10 utos. Kapatid, hindi na wala ang 10 utos. Sinulat na nga sa puso mo eh. Sinulat pa sa sa isip. Ay, wala na tuloy. Ang kautos, balik po yun. Hindi po totoo yun. Ang totoo doon, isinulat na nga. Halimbawa ganito, kung isinulat noon sa bato, ngayon isinulat na sa kopon ba, sa bond paper, hindi ibig sabihin na wala. Nawala lang ang bato. Kung iliteral mo. Pero yung kautosan isinulat sa bato, nandoon pa rin di nawawala. Sabi ng iba, ang 10 utos pinako na sa cross. Kung gawin mong literal, kung naipako, di na mas nakikita nga tuloy. Ano bang ibig sabihin mo ng napako? Ibig sabihin na wala na? Sabi ng Diyos, ang kanyang kautosan na eternal, di nawawala. Yan ang sinabi. Hebreo 4:9, may natitira pa ngang isang pamayang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Kaya may Sabat pa rin para sa bayan ng Diyos. Pero kung sabihin mong nilabag na tapos nawala na, ay hindi po pwede. Talatang 10, sapagkat ang pumasok sa kapahingahan ng Diyos ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. So malinaw, kapatid, ng Sabat ay nananatili, hindi po nilabag at nawala na ang Sabat. Ang sabi naman ng Isaiah 56 verse 2, I will bless those who always observe the Sabbath. Kita niyo pa din? Ibibless ka ng Panginoon. Ano kaya kung palitan mo ang iyong kaisipan? Sa halip na ituro mo wala ng kautosan ng Diyos, ituro mong mayroon. Will in fact, i-bless ka pa ng Panginoon. Ito pa oh, pagdating sa bagong langit, bagong lupa, sasamba tayo sa Panginoon. For us, the new heavens and the new earth, which I will make, will forever before me. Ano yon? 6:23, and it will be from Sabbath to Sabbath, all flesh will come to give worship before me, says the Lord. Sino may sabi? Panginoon. Anong gagawin ng mga tao? Sasamba sa Kanya. Anong araw? Mula sa isang Sabat, patungo sa isang Sabat, sasambang mga tao sa Diyos. Sino may sabi? Hindi po si Evangelist Dison, ang nagsalita po ang Diyos. Kaya mga kapatid, malinaw po yan. Roma 2:23, ang Biblia, ikaw na nagmamapuri sa iyong pagsuway sa kautusan, ay niwawalan mo ng puri ang Diyos. Magandang balita, Biblia, ipinagmamalaki mo, ngunit nilapastangan mo naman ang Diyos sa pamamagitan ng paglabag mo sa kautusan. Huwag mong labagin, di mo malapastangan ng Diyos. Huwag mong labagin, di mo nasusuway ang Diyos. Sa mga networker, mga kapatid, mag-network ka lang, magkaroon ka ng leverage. Kikita ka ng kita na kahit di mo nakikita, kumikita ka sa kitang kinikita ng iba, apply ka, kumikita ka. Ngayon, kung sila nag-quit, huwag ka lang mag-quit. Kung sila nag-quit ka, ang panaginip at pangarap mo, wala na rin. Bakit? Nag-quit. Ang iyong gagawin, magpatuloy ka lang. Kasi quitters never win, winners never quit. Kung napapagod, magpahinga. Ang punto doon, mga kapatid, pag kay sumuway, nagkasala ka. Huwag kang sumuway, hindi ka nagkasala. Huwag mong lapastangan ng kautusan, ay di ka nagkasala ng Diyos. Anong buhay mo? Malinis sa harapan ng Diyos. Yan po, mga kapatid. So yung ating pong kaibigang Pilipino, Pastor, sana naman po ay nakikinig at sana po ay nasagot po ang inyong katanungan. Mga kapatid, malinaw po ba ang ating diskusyon ngayon o pag-aaral ngayon
patungkol dito sa katanungan na sinabi ng pastor. Ang pastor po, kung kayo po gustong tumawag, pastor, tumawag po kayo para dito lang po naman, pwede kayo dito mag-message o tumawag dito sa atin po sa live, kapatid, ay inyo pong makikita ang atin pong post dito, makikita po niyo yan. Okay. Atin pong basahin, mga kapatid. Si Romel Bulungkit. Shout out, Pastor, from Zamboanga City. God bless you. Kumusta yung mga taga Zamboanga? Kapatid, saan ka ba sa Zamboanga? Saan bang Zamboanga? Zamboanga City ito. Okay. Sister Edna Nisperos naman, tama lahat na sinasabi sa Biblia na napakaliwanag ng palaala mula sa Biblia. That's true, mga kapatid. Hindi ko lubos maintindihan. Napaka-elementary ang turo ng kasulatan. Bakit ginagawang mahirap at binabaliktad pa? Sabi po ni Romeo Mesador Blanco sa maliwanag na pagpapaliwanag, napakaliwanag pagpaliwanag mo, Pastor. God bless your family. Salamat, kapatid, ha? Then, sabi naman ni Eugene Manigbas, salamat po, Pastor. Ito yung nagtanong na bawal bang sumamba sa araw ng linggo? Sagot ko hindi. Salamat po sa magandang paliwanag po, Pastor. God bless, kapatid. So, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagsubaybay sa ating Jesus is Coming Again Media Ministry. Salamat din po mga kapatid sa inyo pong, meron pong nagpadala kanina ng, tawag nito, ng stars. Salamat po sa nagpadala ng star na walang iba kundi si Jimmy B. Parinas o Parinas. Salamat, brother, sa iyong pinadala na stars. Sa mga kapatid naman na gusto pong tumulong sa ating ministry, salamat po sa inyong suporta sa pamagitan ng pagpapadala po niyo ng mga stars. Salamat din po, mahal ko mga kapatid, sa inyong pong pag-share, sa inyong pag-subscribe, pag-send ng link. Meron pong nagtanong sa akin, Pastor, bakit daw walang share button ang inyo pong programa? Mga kapatid, sa live natin ito, sa live natin, kung inyo po itong mapanood, dyan sa bandang ibaba, may nakalagay po dyan, share. I-click nyo pong share, may mga options na po doon. Pwede nyo i-share ito sa Messenger, pwede nyo pong i-share ito doon sa page ng inyong kaibigan, or public share, or private share, o sa friends lang. Meron na pong option na nakalagay po doon. So, pwede po nyong gawin, kapatid, inyo pong i-share ito doon at makikita po ninyo sa bandang ibabaya. Kapatid, tayo po'y sumusunod sa katusan sapagkat mahal natin ng Diyos. Hindi tayo sumusunod para tayo iligtas ng Diyos. Baliktad yun. Ang totoo niya tayo sumunod kasi una, iniligtas niya tayo at ngayon, ligtas na tayo at mahal natin siya. Sabi ni Kristo, if you love me, keep my commandments. So, we keep the commandments of God because this is a good relationship to you, God, and to you, to yourself, at both of you love each other. God save you, the one who save you, you love Him, At the same time, makita po ninyo na nagmahalan ang Panginoon at ang taong nilalang ng Panginoon. Yun po ang gusto ko, mga kapatid. Ang itinuturo natin dito ay hindi po pagiging legalista. Ang tinuturo natin dito ay hindi legalista, kundi obedient to God. Satan lost heaven because of disobedience together with the evil angels. Noah lost their lives. No, not Noah, but those people who don't believe Noah. Noah's preaching, they lost their lives because of disobedience to the word of God. Adam and Eve lost Eden because they were disobedient to God. Now it's our turn. Rather to believe and to obey God or not at all, decision is yours. Maraming salamat mga kapatid sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. Tayo po'y mananalangin. Ama, salamat po sa inyong mayamang pag-ibig, patnubay, pagpapala, kabutihan at kagandahang loob. Purihin po ang inyong pangalan. Kayo po ang Diyos ng aming mga hiram na buhay. Salamat po ng marami sa inyong pagdinig sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat, mahal kong kapatid at mga kaibigan, sa patuloy niyo pong pagsubaybay sa ating Jesus is Coming Again Media Ministry o Chika Ministry. Bisitahin po ninyo ang ating pong webpage, ang ating pong YouTube, at mag-subscribe po kayo doon, mga kapatid. Maraming pong salamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa ating Jesus is Coming Again Ministry. God bless you. Ito pong kapatid nyo kay Cristo Evangelist Cesar Destination Jr. nagsasabing, ang Diyos ng langit ang magpala sa ating lahat. Marami po. Inyong
ninyong napakinggan ang Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. At muli pa po ninyong mapapakinggan Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. Jesus is Coming Again program.